So, paano nga ba naging gano'n na instead na brake pedal ang kanyang mape-press ay naging gas pedal? Gagawa lang tayo ng reaction kung ano ang insight ko dito sa nangyaring trahedya sa NAIA. Guys, isa lang naman ang nakikita kong dahilan dito kung bakit nangyari yan. Kaya lack of training or lack of knowledge pagdating sa operation ng isang kotse or sasakyan. Isa sa pinaka-secured or pinakamaraming safety features ang Ford pagdating sa mga ganyang sitwasyon. Kaya nakakapagtaka talaga kung bakit nangyari yung ganong trahedya. Alam naman natin na kapag kang automatic talaga ay nagkamali ka ng tapak dyan instead na brake, matatapakan mo gas. So mag-accelerate po talaga yan na pwede mo ikagulat. Alam niyo po kasi mga kaibigan, ang automatic, napakadali lang niyang aralin, napakadali lang i-operate. Pero pagka maliho ang ating natutunan, maliho ang nagiging practice natin, ito ho ay pwede mag-cause ng trahedya or aksidente. Maliho siguro ang naging practice ng driver. Kaya kung kayo po ay nag-aaral pa lang sa automatic, ito ho, tips ko po sa inyo, maging practice nyo na always hold the brake. Lalong-lalo na ho kung kayo ay nakatigil po talaga. And syempre, once na nag-stop po kayo, put on park, then engage the handbrake. Based dun sa nakita ko mga kaibigan at based dun sa mga binabasa kong mga comments at syempre sa pag-amin na din ng driver na instead na brake ang tatapakan niya, gas pala ang natapakan niya. So simple lang ho kasi ang insight ko talaga dyan. Ganito yung scenario, Siya nga pala, mayroon po itong video at napanood ko na rin. Kung makikita niyo sa video, humarurot pa forward yung sasakyan. So ganito po ang scenario kasi dyan, May intention na si driver na mag-move. Unfortunately mga kaibigan, nung isinif niya ng drive yung kotse or sasakyan, gumalaw ng konti yung sasakyan. So ibig sabihin na i-release niya si brake pedal. Dahil nga sabi niya na may dumaan daw sa harapan niya, instinct natin, so kailangan tatapa ka talaga ng brake, So instead na ibalik niya yung kanyang paa sa brake, ay gas ang natapakan. Maliho ang posisyon ng paa ng driver sa mga pedal. Instead na brake sana yung kanyang tatapakan, gas pedal po ang kanyang natapakan. Alam niyo ho mga kaibigan, napakahalaga ho ng posisyon ng ating mga paa sa pedal. Lalong-lalo na ho kung automatic. Foot on the brake at huwag niyo pong ipoposisyon sa tapat ng accelerator or gas pedal. Lagi po yang nakaabang or lagi yang nakaposisyon sa tapat ng brake pedal. Para just if in case na magkaagulatan or magkaabiglaan katulad nung nangyari sa NAIA, ay automatically na brake po talaga yung matatapakan natin. At huwag niyo pong iaalis yung paa nyo, huwag niyo binubuhat yung paa nyo pag isi-switch nyo po sa brake at gas pedal. Kasi nagbabago po yung position dyan, lalong-lalo na po kung mga beginner lang tayo or nag-uumpisa pa lang tayo sa pag-aaral mag-drive. Basta't maliho ang naging practice natin, maliho ang ginagawa natin at nakasanayan. Kung ngayon hindi kayo na-aksidente, pwedeng sa susunod ay pwede hong mangyari sa inyo yan. Kung maliho ang inyong practice. Lalong-lalo na ho sa footwork kapag automatic po ang inyong sasakyan. Guys, gusto ko lang palang i-share sa inyo, ito po ay isang Acid Guard Plus na pwedeng makatulong sa inyo kung kayo po ay nakakaranas ng pananakit ng sikmura, mataas ang acid, allergies, pwede ho itong makatulong guys. Guys, kung nakikita nyo, ito ay white stone na nasa loob. Ang white stone po na to ay nagre-release ng mga minerals na kailangan po ng ating katawan at sapat lamang po ang nire-release nito na saktong-sakto na kailangan talaga ng ating katawan. Ang mga minerals po na nire-release ito ay sodium, potassium, magnesium, calcium. At alam niyo po ba, ang white stone po na to ay pwedeng tumagal ng hanggang 5 years. Kaya ang gagawin nyo na lang dito guys ay salinan siya ng tubig. Kapag naubos nyo ng tubig inumin, salinan nyo po ng tubig. At ang tubig po na inilalagay nyo dito ay nagiging pong alkaline. Alam nyo po ba, sa araw-araw natin na iniinom yung mga tubig na nabibili natin sa mga tindahan, sa mga refilling station, yan po ay napaka-acidic. Kaya tayo ay nagkakasakit dahil sa pagiging acidic. Pero kung mayroon po kayo nito, ang tubig nyong inumin ay magiging alkaline.